evening po sa lahat na nanonood ngayon, no? Hello, good evening everyone. At ngayon ay Wednesday. Anong Tagalog na Wednesday? Miyerkules. Miyerkules Santo. Tagalog yan. Ay, sorry. Tama. Miyerkules. Miyerkules Kumusta Santo naman ngayon. so far ang Holy Week mo? Okay naman, medyo maaga-aga tayo nagising kanina para sa pangangampanya dahil doon sa isa kong trabaho. Pero other than that, masaya naman. Ikaw, kuya. Okay I mean, naman din. not masaya, pero medyo nakapagnilay-nilay na ako kahit papano. Ano yung linay-linay? Nilay-nilay. Ikaw, nakapagnilay ka na ba? Nakapagnilay-nilay ka na ba? Nakapagkilay lang. Akala ko naghinay-hinay ka Wala, na. okay naman. I mean, usual routine, no? Work, luto, ganyan. Alam ko galing ka ng church kanina, no? Yes. Holy boy po itong ano natin ito eh. Yes. Pero hindi po ako yung isang holy. Pero, ayun nga. Anyway, Anyway, yun po, sana po i-share nyo ang aming live episode ngayon para mas marami pa pong makapanood. At sana sa mga bumabiyahe po dyan ay sana po makauwi kayo ng ligtas at maayos. At sana sa mga kumakain dyan ngayon, masarap ang inyong ulam. Yes. At sana po para masarap din ang ulam namin, please send stars ngayon sa aming episode. Yes, Diba? para tayo naman talaga yung masarap. Alam mo, unti-unti na natin naiipon, no? Feeling ko makakabili na tayo ng lechon next year. Next year. sa birthday mo. Sa birthday ko, next 2 years. At At this rate. At this rate. Anyway, so, alam ko maganda yung pag-uusapan natin ngayon. No? Of course. Kailan ba hindi gumanda ang usapan natin, di ba? Pero ano nga ba ang usapan natin ngayon, kuya? It's about It's about our best friends. Yes. But before we share our topic for tonight, yes, bumati muna tayo, Kuya Caleb. Sino bang mga nanonood sa atin ngayon? Yun! Let's see. Ayun! Si Sir Loy, happy Hi, birthday Sir po! Loy! Happy birthday! Wag na nga daw, Sir. Hi, Kuya Hi, Loy! Ay, Loy? hi, Kuya Loy! Happy birthday! Hope you have a good one. Yes! Sino pa nandyan? Feeling ko 21 lang din ni Kuya Loy ngayon, no? Tama ba? 19. 19. Ano ba? Pwede pala, no? Andiyan, ayan. Nanonood din si Kuya Jello. Hello, Kuya Jello. Good evening. Hi, SM. Good evening. Kumusta ka? Pakita ka rin sa amin minsan. Yes. Ano ba? Kasama, si Kuya Jello ba ninong din sa binyag na pinuntahan natin? Parang galing tayo sa binyag, eh, no? Parang bumabalik na yung polo series natin, eh, no? Part 2, gano'n. Part 2. Sino pa nandyan? Thank you daw, sabi ni ni Kuya Loy. Ato! Yung tropa ko. Nanonood si Kuya Peter Sanchez. Lagi naman dito si Peter Sanchez. Siyempre, pero kasi siya nga yung supportive sa atin, di ba? Love natin yan. Ayun! Nandito na yung paborito nating Sino? Paborito nating fan. Address. Hi, Ma'am Christine. Good evening. Hi, Ma'am Christine. Sorry na. May mga, inasikaso for a while. Kaya 7:30 ulit tayo nakapag-start. Yes. Pero, sorry po kung medyo late kami ulit ngayon, no? Eto, sabi ni Ma'am Christine, I'm here na mga kuis. Wala kayong bakasyon? Actually, Ma'am Christine, sinabihan na ako ni Kuya Caleb na wag na mag-live, eh. Sabi ko lang sa kanya, paano si Ma'am Christine? Di ba? Paano yung alarm niya na nakaset ng 7 p.m.? Talaga? Oo. Sabi niya sa akin yun, paano pag nagising siya tapos wala kami, gano'n. Oo. Actually, gano'n naman siguro yung nangyari. 7 p.m. na naman nag-alarm, 7:30 tayo nag-start. Sabihin ni Ma'am Christine, ba't wala pa sila? Ano ba yan? Diba? We're here, Ma'am Christine. Sorry na. Next time, 7 o'clock na talaga. After Holy Week, magbabagong buhay na kami. Alam mo, Kuya Caleb, knowing na nandito si Ma'am Christine ngayon, syempre, siguro, panigurado ang conversation natin. Talagang malaman na naman. Yes. Meron naman tayong nuggets of wisdom from from Miss Christine. Nuggets? Nuggets mo? Kala ko to sino. Okay. Pero yun na nga po. Magpapakilala na po ako. Bago ka na. Ako po si Charles Dion. And I'm Caleb Alvarez. Welcome to Up Top Down Low, where we talk what's up top, hot, new, and trendy today. And down low on the chillest conversations happening now in our society. And we also talk about love, sex, relationship, and current
happening. Yes, give it. Yes, yes. Okay, so, before pa tayo mag-start, no, yung isa sa mga kaibigan natin, sa mga malapit nating kaibigan, sana nanonood siya, Dave Noveno, congrats, no, yung sa iyong pilot episode sa season 2 ng, ang tawag dito? Coffee Chat. Ng Coffee Chat. Oo, it's Coffee Chat with Dave Yes, Noveno. kaya po tayo naka-blue. Oo, so for season 2 yun. Congrats, at sana, mas marami ka pang ma-interview na makaka-inspire sa ating lahat, Yes. diba? Oo. So ngayon, since nag-intro na tayo, Okay. Pwede ano na na natin bang i-share. pag-uusapan? Oo. Ano ba pag-uusapan natin ngayon? Tungkol saan? Alam ko, para sa mga tungkol sa mga kaibigan to na, alam mo yun, medyo maraming sinasabi. Diba? In In short, pakialamero. oo. Pero, ayan na. Ang Oo. topic po natin for tonight is drawing the line. When does a best friend cross the line? Ayan. Maraming ganyan. Na tawid ng Oo. tawid? Across the line pala. Sa No? maling tawiran, Oo. nakakamatay, ganun. Yes. Hindi, May mga maraming caution. ganyan, no? Kasi, kahit naman tayo, alam mo yun kasi super close kayo, parang minsan, nag-overstep sila. Nga kasi, di ba, parang pamilya na nga turing mo, di ba? Yes. Diba, friends are family that you choose. Oo nga. No? Ay, Oo. na-mention mo nga rin last time. Yan. So ngayon, may mga, lalo pag best friend natin, yung, alam mo yung kadalasan nag-overstep na, may mga ganung bagay. Talagang hinihit yung limit mo bilang, Oo. di ba, bilang isang kaibigan. Sila na rin yung nakakapag-cross ng line na yon, di ba? Nakakapag gawa sa'yo ng medyo under the belt na statements, Oo. jokes, minsan jokes, ganyan. Or parang Comments. unsolicited advice, hindi mo Yes. naman hiningi, yung mga ganun. Na parang ikaw, nakakross, yung boundaries mo. Nako-cross. Yes, of course. Pero, sa tingin mo, bakit nangyayari yun, kuya? Sa tingin, are we letting them unintentionally na gawin yun? Dahil are we always open with them sa mga problema natin? Or talagang sadyang naging lang tayo, naging close lang tayo to the point na hindi na natin nare-realize na medyo we're overstepping the line? Oh, somehow, yes. Kasi, di ba ganun naman talaga, kahit nga sa office, kahit sa work, di ba? Minsan, yung parang, minsan, kunyari, yung boss mo, parang tropa mo lang, di ba? Pero, minsan, nakakapagsalita ako, nakagawa ka ng mga bagay na, uy, wait lang, parang hindi yun appropriate. Yes. Di ba? NSFW, not suitable for work. Na parang, yes, we're close, pero, may hierarchy pa din. Yes, may standard or protocol tayo that we need to follow. Actually, I think share ko lang, no, na ano ko yan eh. Well, for someone na nag-work na, di ba? Since sa mga iba't ibang company na na-realize ko, ito nakita ko rin sa TikTok, alam mo, lurker tayo, na may isa doon na entrepreneur na babae. Sumali siya ng Binibining Pilipinas before, if you know her. Recently? Hindi, matagal na. Basta ang pangalan ng anak niya, Bowen Arrow. Bowen. Bowen Arrow kasi yung apelido nung. Anyway, sabi niya, hindi raw niya ginagawang parang family yung mga tauhan niya. Pero they're close, they're open, kasi nga daw, dapat meron pa ring boundaries. Alright, so, is this a good thing yung nangyari? Yeah. Or It's a good thing, lalo na kasi, may respeto. May respeto. Parang kahit nagiinuman sila, alam mo yun, may respeto. At kumbaga, beforehand, na-establish na talaga yung yung respect. Yung respect, yung authority. Yes. So kasi, well, medyo iba din naman siya, no? Na-relate ko lang kasi syempre, kung sa work niya, dapat may boundaries. Paano pa kaya for someone na may personal relationship ka? Oo, sa kaibigan, or even sa lovers, di ba? Oo, Pero yun. let's not talk about lovers. Kasi ito, best friend. Yes, we're talking about best friends, kaibigan, di ba? Oo. Pero ayun na nga, no? Ito, let's proceed na sa ating sa First ating question. Yes, first question or first subtopic. Ayan, pero gusto ko rin munang tanungin ng lahat. Oo, yes. Kung sa tingin nyo, before we talk about it, you can comment your opinions, ideas, kung meron man kayo, guys, for our subtopic for our tonight. topic tonight. Pero ito ang subtopic natin for tonight.
How can you tell if your best friend is being intrusive? Yan. When you say intrusive, yung medyo pakialamero. Yung parang nangihimasok. Yun. Nanghihimasok. Sa mga bagay-bagay na hindi mo dapat pinapasok. Intruder, kumbaga. Mm-mm. Yes. Ikaw, kuya, sa tingin mo, paano mo masasabi na parang masyado nang nangihimasok tong tropa kong to, Ako, based on experience din, yung pag yung may level of toxicity na hindi mo na kaya i-take. Kunyari, alam mo yung, kasi may mga friends akong ganyan na I don't need your advice right now. I just want you to be there to listen. To have an open ear. Pero pag yung friend mo, yung ang dami na sinabi, dapat kasi ganito sinabi ko, sige, ito yung ginawa mo, di ba? Di ka nakinig, ito, ganyan. Na parang ako, pag ganun na parang, sige, given and I told you so. Pero yung paulit-ulit, ang kailangan ko, kung, kunyari, gano'n, kailangan ko makikinig ka. It's better to give a solution. Okay. Than to point out to me kung ano yung problema. Kasi nandun na ako, alam ko na yung problem, di ba? Pag ganun na parang ako, you're so intrusive na, sige, ano na gagawin natin? So, ina-establish mo rin yung ganung comment na you're getting intrusive na gano'n. Ako pag ganun, kasi hindi ako confrontational eh. Okay. Hindi ko kasi sinasabi na dapat hindi kayo maging confrontational. Pero hindi ako confrontational. So kapag gano'n, it's either next time, kapag nag-check up on siya sa akin, medyo ano ka na, wary, ay hindi, not wary, pero cautious. Tsaka hindi ako sumasagot. Ganun ako, silent treatment. Okay, kaya pala hindi mo kinakausap kanina. Ayun, alam mo na. Hindi, kasi diba, parang ako, peace of mind ko yun eh. Sa bagay. Kahit magalit ka sa akin, kahit best of friends pa tayo, di kita sinagot, peace of mind ko yun. Alright. So, ibig sabihin nun, para, alam mo yun, napuno na ako sa'yo eh. Kumbaga, at some point, pwede mo rin siya matawag na ignorance is a bliss, no? Oo. Sa kanya. Sa kanya, Sa kasi part wala niya. na siyang alam eh. Hindi niya alam eh. Para sa'yo na rin, kasi medyo blissful yung utak mo dahil, hindi ko naririnig yung mga rant mo, mga pinagsasabi. Na parang ako, I have this problem, I told you. Tapos sinabi mo sa akin, I told you so. And then, ano yung next step? Hindi yung next time, pag nag-usapan ulit natin, magiging gano'n naman. Sinabi ko sa'yo, dapat ganito gawa, dapat ginawa mo ganyan. Okay, sige. Ngayon, ano gagawin natin? Sa bagay, kasi you're there to, express yourself. Pero ang totoo niyan is, there are 3 sides of the story. Ano naman? Joke lang. Okay. Siguro, hindi sa pagbe-victim blaming, pero it's also it was our choice to share some confidential information minsan na pwedeng magamit sa atin in return at some point of our lives na Totoo. sabihin na natin, hindi natin pwedeng fully pagkatiwalaan yung tao tapos mag-expect ka na gagamitin ba sa akin netong taong to yung mga sinabi ko na medyo ganyan, ganito? Tsaka yun, sorry, add ko lang, parang ang cautious sa mga susunod na mangyayari. Yes. Tsaka siguro example din, dagdag ko lang, na parang magiging cautious, parang intrusive na yung best friend mo is yung pag kinokontrol ka sa mga decision mo. Yes. Naranasan ko yun na parang, sinabi sa dapat yung ginawa, dapat ganyan yung ginawa mo, na parang ako, okay. Siguro mas better na lang na pag nag-uusap kayo about some confidential stuff is not to disclose any particular information. Na hindi ka pa comfortable sabihin. Yes. At syempre, shoutout nga po pala sa aking Hindi ba si tita? Hindi, sa aking kaibigan, sa may-ari po ng gym namin, si Kuya Bon. Hello Kuya Bon. Good evening. Yan. Pero, ayun nga, sorry to cut you off kanina, Going back to our topic. Ayun nga, maybe not disclose too much information that someone can use against you. Parang ganito yan, di ba nga, sabi mo sa akin nung nakaraan, yung tatay mo, ganito, ganyan, ano pa ang iniisip mo magiging niya? Alam mo yun? Actually, pero alam mo, sa totoo lang, sa aming magtotropa, talagang wala minsan kasi dati, syempre, bata pa namin
Bata pa lang kami, magkakilala na kami. Oh. Parang high school pa lang. So, pag nag-share kami, syempre, high school stuff, nandyan na yung medyo nagmamature ka na. Pero syempre, nandyan na rin yung mga immature moments mo. Oo. And pag nagkakwentuhan kami, minsan sa inuman, ganyan, or pag nagsama-sama, dinner, lunch, nasa-share yung mga stuffs na nangyayari sa buhay. Tas no filter. So, back then, may nabuo ng inside joke. Ang inside joke namin, minsan binabalik namin yung nangyayari sa past. Okay. Ikaw nga, binugbog nung tatay mo nung nalasing kayo. Yung mga ganon. Pero, kumbaga, tinatawanan na lang namin yun. I mean, those kind of things, okay pa. Pero siguro yung, kunyari, may sensitive issues yung family nyo. Ito, example lang, no? Kunyari, yung father mo ng babae before, na doon mo lang sinabi doon sa kaibigan mo. Kasi, parang ikaw, meron kang, ano tawag ito? Meron kang... Outlet? Hindi. Bukod sa pagiging outlet, meron kang confidence na hindi niya gagamitin against yun sa'yo. Okay. Pero kasi minsan may ganito yun, o di ba nga, yung tatay mo ng babae, anong ginawa mo? Di ba, ganito ginawa mo sa babae niya, ganyan. Alam mo yun, na parang, wait lang, huy, sinabi ko yun sa'yo kasi gusto ko ng out at hindi para gamitin mo sa akin ngayon. Yes, at minsan, hindi mo para gamitin sa akin as a joke. O, as a joke, or para, alam mo yun, to hurt me. Yes, to use it against me. Mali yun. So, ayun yung pagiging intrusive. For me, kasi parang, it's something na may boundary na nilagay ka na it's sensitive. You should, we don't touch that. Yes. Okay? Inopen ko sa'yo, kailangan ko ng outlet, pero we don't touch that. Be sensitive. Ganon. Alright. Bukod sa sensitive, may isa pang word eh. Diba? Parang, babalikan, text ko na lang sila pag naisip ko. PM mo. Comment down below. PM ko na lang. Oy, pero, ayun, shoutout din po sa aking tita na nakaka-birthday lang. Happy belated. Ay po. Belated happy birthday, Tita Belated happy Ching. birthday. Yan, shoutout po yes! sa'yo. Kahapon to, tama? Yes, kahapon. Yes, ito yung... Tita Ching. Okay. Alright, so moving on to our, do you have anything else to add? Siguro, alam pa ba, isa na lang, na example pa na pagiging intrusive ng mga friends. Maybe, ayun, gusto ko rin kasi, I experienced firsthand yung mga jokes. Jokes. Yung so, mga parang, jokes. below the belt na jokes. Alam mo, to be honest, our topic, pwede mo rin siyang gamitin sa sa mga ka-workmates mo. Okay. Kasi workmates ba yan? Basta. Tapos? Though, not in particular, pero alam mo yun, sabihin na natin yung mga unnecessary comments na they're telling you na wala namang, parang sobrang shallow. Why do they need to point it out? Why do they need to address it? Just to, alam mo yun, just to have a good laugh. Ganon. Just for cheap laughs. For cheap laughs. Kumbaga, okay. So, yun yung parang sinasabi mo kanina na, nagiging intrusive. Pero other than that, siguro sabihin natin sa mga best friends na nagbabato ng ng mga linya ng jokes na medyo, alam mo yun, nakakainis na. Naalanganin, naalanganin. Kasi may ganun akong friend na kahit sa GC ng namin, ng classroom namin, is na nakakapagsabi siya ng ganun. Na syempre, minsan, pag tayong dalawa, pwede mo sabihin sa akin yan. Pero pag marami tayo, dapat hindi mo wala sinasabi sa hulog. Wala sa hulog, wala sa Ako feeling, okay, ako naman siguro yun, balik ka sa mga desisyon sa buhay. Diba? Tulad ng, kunyari, may mga best friend na gusto nila, kunyari, magka-college na kayo, ganyan. Gusto ko pareho tayo ng course para magkaklase pa rin tayo. May mga gano'n, tapos FO na after. Ayan ang intrusive talaga. Oo, di ba parang, wait lang. Future ko to. Bakit mo pinapakialam? May mga gano'n, tapos yung super close na kayo. Di ba? Na parang, hello, bakit kailangan sumunod ako sa'yo? Siguro yung mga ganyan, yung may mga attachment issues na. Oo, na parang isa pa yung mga life moments na dapat ikaw yung nagde-decide. Tapos gusto nila, sila yung mag-decide for you. For you. Actually, isa yan sa mga intrusive. Parang, bakit? Parang, okay, close tayo, best friends tayo, pero hindi mo hawak yung buhay ko. Ayun. Siguro yung isa sa mga, na part na pwede mag-intrusive. Yes. Tingnan natin, yung mga comment na tayo. Meron po ba yung mga ganyang similar cases na yung mga best friend nyo super pakialamero na sa buhay ninyo?
Alam mo, pwede rin siguro yung chismis, no? Yung chine-chismis ka sa iba. Ay, oo. Kasi medyo Yung sinabi intrusive sa'yo. na rin yun eh. Oo. Oo, yung sinabi sa'yo na in secret lang. Actually, alam mo, ito kung makaka-relate ka, ganito yan, yung sa office din yan eh. May sasabihin ako sa'yo, pero atin-atin to ha. Oo, doon lagi nagsisimula Sa'yo ko lang sasabihin. Pero, yun pero pala. buong office, alam na pala. Oo. Pero sa kanila lang yun. Sa kanila lang yun. Sa kanila lang, pero marami siyang pinagsabihan. Oo, kumalat na kumbaga. Diba? Kayo, meron po ba kayong mga ganyan? Just comment down below yun. para ma-shoutout natin yung mga... Of course, meron yan. Ayan, tignan natin. Ito ang sabi ni Ma'am Christine. Sabi ni Ma'am Christine, if they ask too many questions, don't respect your personal space and get too involved in your life, it can feel suffocating sometimes. Like they're overly present in everything we do. Pero minsan, depende rin sa mga kaibigan. If we're too familiar with each other, mas lesser na siguro yan, I think. Alam mo, to be honest, yung mga ganito is, para sa akin, hindi talaga, in general, na ganito lahat yung kaibigan. Pero meron talaga. Meron talaga na, alam mo yun, nanghihimasok sa buhay mo, na talagang minsan chinichismis ka sa iba, minsan may masasabi sa buhay mo na, dapat hindi mo naman ako pinapakailaman kaya nga kita kaibigan, para makinig ka lang. Magbigay ka ng opinion mo kung tatanungin na kita. Oo, yun. Diba? Pero yung unsolicited advice... Tama. Pero actually, may mga friends din na, alam mo yung, hindi best friend yung turing mo sa kanila. Pero dahil sila, ang turing sa'yo, best friend, ganon. Ay, sorry. Ganon. Okay. Na parang, alam mo yun, ang turing nila sa'yo, best friend, pero ikaw, hindi naman ganon yung turing mo sa kanila. Parang more like acquaintance lang or a friend, di ba? Oo. Parang ganon lang yung yung treatment mo sa kanila. Pero ito, nag-comment si Kuya Peter. Ayan, sabi ni Kuya Peter, for me, gusto ko ng tropa na nangingilam. Alam mo, ito sa lungat talaga tong natin. Lagi na lang. Ayan sabi niya, for the good or bad, I don't care. It's nice to know that my best friend is there for me. Minsan nakakaanoy, pero at the end of the day, tropa pa rin kami. Totoo naman yun. Kasi di ba lahat naman tayo, meron tayong mga shortcomings, meron tayong mga pagkakaiba-iba, pero alam mo yun, parang... They should always respect boundaries pa rin. Nevertheless. Totoo. May boundaries pa rin talaga dapat. Yes. Actually, di ba, hindi lang naman sa best friends, kahit ka sa sa family, sa partner mo, meron pa rin mga boundaries, sa certain boundaries, hindi mo pwedeng invade. Yes, at even sa mga katrabaho mo. Okay, let's talk about our next topic. Pero before we talk about it, I just want to greet good evening para sa ating mga tropa peeps dyan na nanonood. Of course, nandyan si Angela. Hello, Angela. Hi, Angela. Good evening. Kumusta? Kumusta na rin ang mami mo? Hello. Yes, kamusta mo kami kay Tita Che? Good evening, At saka kay Daddy Dan. Yan. Yes. At of course, nandyan rin ang isa sa mga solid nating tropa. Andyan si Kuya Blaze Kaloyloy. Oy, Blaze, hello. Kuya Good Blaze, evening. good Kumusta? evening. Sana masarap ang ulam mo. Ayan. Comment ka kung may ganyan kang mga friends. Yung masyadong pakilamero. Ganon. Grabe, no? Comment ka kung Pero wag mo na itag. Hindi, pero kung gusto mo naman i-mention, okay lang din. Maybe we can sort things out. Ayan. At andyan din andyan din si Tita Ching na nagsabing minsan hindi lang sa best friends yung ganyan. Mas maraming pakialamera na wala namang ambag sa buhay mo. Ba? Sino to? Sorry? Si Tita Ching. Oo. Alam mo si Tita Ching, siya yung may mga bashers Oo. May mga bashers yan Hindi ko lang alam kung sarili laban sa sarili o... Parang feeling ko yung anak niya yung basher. Ay, grabe naman. May ambag naman sa buhay niya yung anak niya, di ba? Hindi sa atin, basher sa atin. Okay. Gets naman. Ayan. Totoo, ang daming gano'n, parang, ano ba, ako, nagbibigay ka ba ng pangkain ko? Kung makapag-desisyon ko sa buhay ko, gano'n. Sino pa yung walang ambag, sila pa yung may napipintas. Yung maraming nasasabi. Ganyan talaga yung parang, alam mo yun yung, parang yung mga chismosa sa labas ng bahay. Tignan mo, meron na naman siyang bagong gamit. Ano naman kayang ginawa niya para di ba, naghihirap. Ang dami na sinabi. Ang daming hanash. Alam mo yun, wait lang Hindi naman ikaw bumili. Kalma ka lang Oo. Yon. At dyan na rin si Mami Ray. Hello, Hi, Mami Ray. Good evening. Kumusta ka? Ayan, sabi ni Mami Ray, good evening. Nakauwi na ako ng Cavite. Ba?
Saan ba galing si Ma'am Ray? Galing ba siya sa, Dubai? Ah, Or SG? sa Italy. Ay, Italy. Europa pala ang peg. Hi, Mami Rhea. Enjoy ka ngayon. Mag-comment ka din kung may mga ganyang kang Yes. friends. Yes. At ayan na. We can proceed to our next topic na po. Ano ba yung next question natin? Yes. Ato. Ikaw, kuya. Ah, At sa ating mga viewers, what aspect in your life that your best friend usually invade? what aspect? Well, of course, yes, personal. Pero, to be specific. Okay. Ikaw. Ako muna? Sa tingin mo ako muna. ikaw na. Sige. Kasi syempre, di ba, we need to ask consent before we do things, di ba? Yan, tama, consent. Yes. O, yan. Hindi lang yan sa partner mo, kahit sa mga best friends mo, consent. Yes. May Ayun, consent dapat. isa sa mga mga minsan nakakalimutan ng mga iba nating tropa to ask consent. Okay, go. Alam mo, para sa akin is yung problemang pamilya. Family. Family problems na sabihin na natin, well, I didn't experience it firsthand, pero let's say na you've mentioned na this specific thing is nangyayari sa bahay mo, na nag-away yung parents mo or naglayas yung ganito, yung ganyan. And then at some point, nakwento mo rin siya sa best friend mo. And minsan, sabihin na natin, bukod sa pagbalik niya sa'yo neto as a joke, is medyo magko-comment siya ng something negative. Na alam mo yun, rather than being positive about it, rather than being there for you, dahil nga, syempre, for you, you're using your friend as an outlet, as a way to express yourself, pero to say negative comments or to add salt in the injury, or, tama ba? To add salt in the injury. Parang, para sa akin, ayun yung mga usual na nai-invade ng mga best friend natin. And knowing na it's a family problem. Of course, personal na yun. Kumbaga, personal na yun. So parang nag-overstep sila na, alam mo yung, kunyari lang naman, alam mo yung tatay mo talaga, sa malo galing yan eh. Na parang ikaw, wait lang, tatay ko pa rin yun. Parang kung meron mang magsasabi sa kanya na medyo masama yung ginawa niya, ako lang yun. Yes. Ikaw, kaibigan kita, wala kang karapatan. Hindi naman kita tatay, hindi naman Oo, kita hindi tito, naman kita kapatid, di ba? So parang ganon. Sa family. Yes. Na, basta, na mo sinasabi, nak. Oo, na parang, bakit, okay lang yung mag-comment, magbigay ng opinion, pero yung to a certain extent na, alam mo, kasi yung nanay mo ganito ginawa, dapat talaga yun niya ginawa yun. Parang, wait lang. Yung mga ganon, bagay na, alam mo, may mga ganon eh, parang, may ganyan talaga na, alam mo, dapat hindi lang ginawa ng nanay mo yun eh, kasi yung nanay mo, intrimitida rin eh. Yung mga ganon. Parang, rather than, letting you be expressive in a way, mas magiging, mas tataasan mo pa yung walls and mo. Oo, alam pa, ayoko na nga magsabi dito. And boundaries mo. Yes, tama. Parang di-discriminate eh, yung family ko, na parang nasisira yung imahe. Parang, ang nangyayari is, may derogatory term? Oo, laging, alam mo yun, parang hindi mo naman naiintindihan ng lubusan yung sinasabi namin, bakit ka ganyan? Share ko lang naman sa'yo, bits of it. Oo, yan. Yes. Sa yun. So, Alam mo, aspect family. Kuya, feeling ko masarap yung ulam natin mamaya. Masarap may yung nagbigay ulam ng natin. stars, yun yan. Yan, nagbigay si Ma'am Christine. Nagbigay ng 50 Love stars. talaga tayo ni Miss Christine. Thank you po. Yes, thank you po, Ma'am Christine. Yan, masarap ng ulam natin mamaya. Thank you, Ma'am Christine. Bukod sa family, ano pa? Siguro sa sa relationship. Your personal relationship with your couple. With your... I mean with your couple tuloy. With your partner. partner, sorry. So parang love life. Yes, love life. Alam mo, others do agree na it's hard to share your problems with your friend when it comes to your partner. Kasi nga, pag nag-share ka ng problems with them, nagsistay yung image nung guy or nung gal dun sa tropa mo, and kayo naman,
kumbaga, ang tropa mo is your external factor. Okay. And ang internal factor is you and your partner. So, Okay. pag naayos yung internal factor, minsan hindi na natin na-update si kaibigan, yung friend natin. Kumbaga, ang tingin pa rin ng external factor is ganun yung yung idea na nangyayari na ikaw syempre galit ka at that time, may nasasabi kang hindi okay. Yeah. Oo, may nasabi ka na medyo mga mababahong ginagawa nung partner mo na And of course, nag-sustain yun sa utak nung nung kaibigan mo, external factor mo. And yes, they can use it against you. Na at alam mo si ganyan ganito. Oo, na parang kapag nag-usap kayo ulit, sasabihin niya sa'yo, yung girlfriend mo ba, pa din, topak pa din, ganyan. Na parang, uy, wait lang. May mga ganyan pa yan, yung girlfriend mo, toyo pa din, o topak pa din. Sabi ko hiwalay mo na yan nandiyan naman si ganito, yun na lang, jowain mo, yung mga ganon. Actually, medyo medyo intrusive yun, invasive, parang lang, halaman, invasive species, ganon. Kasi diba, na parang, wait lang, walang ganon. Wag ganon. I mean, in-open up ko sa'yo yun kasi during that time, mabigat yung loob ko. Wag naman yung sabihan mo ng ganon na masakit na bagay. Actually. Diba? Parang sa family, wala kang karapatan. Yes. Siguro, kailangan rin natin ma-establish yung yung standard or yung rights natin bilang mga kaibigan. Di ba? Kahit pa paano, let's remind our friends na, siguro, sabihin na natin, may first, second, and third degree. Okay, ano yung first degree? First degree is, ayun na nga, na-notice mo na. Siyempre, bilang tayo, di ba, mga thinkers, ito na yung problem Overthinkers. I-address natin yung mga pwedeng solutions. Okay. Di ba? Siyempre, first degree is you'll notice na, okay, siya pala yung ganitong type ng kaibigan na medyo binabalik niya yung mga personal things or confidential things na ginagawa or nasabi ko sa kanya. Okay. Second degree is, of course, you're going to address it. First degree is you should acknowledge it. Second degree is you should address it. Sabihin natin, let's say you're going to address it more than once. Just to be, alam mo yon, just to be clear sa kanya talaga na establish mo na yung point mo in case they didn't remember. Okay. And of course, yung third degree, pag nangyari pa rin yung issue na yon na talagang intrusive na yung comments, opinions, below the belt, crossing the line, under the belt, maybe you should refrain from sharing or expressing yourself to that person. So, parang stop lang yung sharing, pero friends pa rin kayo. Hindi FO. Pero maybe you should refrain. Kasi, it's up to you. It's up to you if you're going to keep that friendship. Pero, if not, maybe cut it off in general. Yes, totoo yun. Alam mo, kasi sabi nila yung pang-block, yung pag-iwan sa kaibigan, or alam mo yun, just staying away from someone is a band-aid issue. Band-aid solution. At saka, yun, sign of immaturity. But for me, it's not. No? Kasi, Premature? Immaturity? Balot? Hindi, immature. Immature. Kasi parang, okay, it's not immaturity. It's, sabi ko kanina, it's for your peace of mind. Diba? Pero kung may utang ka doon sa friend mo, bayaran mo muna bago ka magstay away. Diba? Actually, mas advantage sa'yo yun. Oo. Kung ganun pala siya. Tapos naalala mo na, may utang pa pala ako sa kanyang 2,000. Hindi, okay na yun. For my peace of mind. For my mental health. Nang-invade naman siya ng privacy. Bayad na ako doon. That's the cost. Yeah, siguro aside from family matters and love life, isa pa yung career. Sa akin naman yung career na parang, yan. Alam mo yan, kunyari nagsabi ka sa kanya na gusto ko mag-shift ng career. And diba? Gusto ko mag-shift ng career, parang, kasi, alam ko yung ginagawa ko, pero I'm not enjoying it anymore. Okay. Di yan, sasabihin niya sa'yo, na hindi, dapat ganito, ganyan, tapos maglilitan niya na siya. Paano yung magulang mo? Paano yung mga expenses mo? Mag-ano na siya, man? Maglilitan niya. Litanya. You're so Gen Z.
What's litanya? Kanya. Homily na lang. Okay. Mag, Mag-homily na siya na parang, ready ka ba dyan? Ganito, ganyan. Sinasabi ko siya, alam mo yun, hindi siya supportive. At some point, parang ano rin siya na, gusto ko lang maging sure ka sa gagawin mo. Pero may mga pagkakataon kasi na, hindi, Overstepping the line. Overstepping, wag din yan yung gawin mo. Bibigyan na lang kita ng ganito. In short, they are the ones who's deciding it for you. Oo. Na parang gagawa pa siya ng way, huwag ka umalis siya, sige, bibigyan kita ng para ma-promote ka. O kaya naman, additional na lang yan. Ano yun, gawin mo na lang hobby ang gusto mong bagong work. Yun na parang ikaw, nasa-suppress ka, na parang, nagkakaroon ka ng second thought. Nagkakaroon ka ng doubts sa sarili mo. So siguro yun. Pero alam mo, sa tingin mo, anong mas trip mo? Magkaroon ng doubt or magkaroon ng gout? Bakit? Personal lang. Sa tingin mo, gout o doubt? Okay na ako sa doubt. Okay, Masakit yung gout. Sa gout daw. Di ba? Wala pa ako sa point ng buhay ko na. Pero okay, going. Yung career, kasi yung career mo, di ba? Yung profession mo na yan, for almost all of your life, yun yung gagawin mo eh. Yes. So, and it's support of you. In short, kung yung best friend mo, okay lang yung magbigay ng advice to keep you grounded, logical, okay lang yan. Pero ito na certain point na hindi, wag mong gawin yan, ito gagawin mo. Na magagalit sa'yo, yung mga ganung bagay. Kumbaga, parang gusto nila, parang pwede mo sabihin sa kanila, gusto mo ikaw na lang. Hindi ikaw na mag-work dito sa work ko. Sabi mo naman, madali lang, di ba? Mga ganung bagay. Kumbaga masyado ng personal yung comments na binibigay nila, na parang sila yung nandun nakaka-experience first-hand ng problema, ng trabaho, or they're over putting their feet on your shoes. Tama ba? Talagang sinisenderela nila. Pero, wala na ako sasabihin, kuya, no? Gusto ko lang sanang basahin ang ating comments. Okay, sino ba yung mga nag-comment? Alam mo, sabi ni Mami Rachel kanina, naku, sa akin parang lahat, pati nga tatay ni Gail, kinuha, di ba? Aba, kinuha no friend mo? Parang, Mami, hindi lang paghihimasok yun. Pangaagaw na yun. Oy, pero Mami, Ma'am Christine, thank you po ulit sa 50 stars. Yes, thank you po sa pasend ng stars. Sana po iba dyan, magpasend bigay ng stars. Yes, we really appreciate the effort and your, of course, your generosity. Yes. Generosity towards us. Sino pa nag-comment sa atin? Yan. Si Boss Beron. Hi, Boss Beron. Good evening. Boss Beron, balita ko may crush ka dito sa office Good evening po. Ayan. Sabi naman ni Ma'am Christine, I think most best friends tend to invade our relationships. Minsan, kakampi natin sila, pero madalas sila pa yung number one basher. Totoo. Sometimes it helps. Diba? Yeah, it does. Kasi, okay. Bakit? Bakit it helps? Kasi, it's a new perspective for you na you'll get to realize new reasons or situations na hindi mo gaano na analyze in that point of view. Tama. Kailangan minsan kasi kailangan natin magpapalaklak sa atin ng realidad. Diba? Patungga o pastro? Chog. Hindi kasi diba, na parang, minsan talaga, yun pala, dapat ma-discern ng best friend mo yon. Yung thin line ng pagiging basher sa pagiging helpful para ma-realize mo yung mga bagay-bagay. Kasi may thin line dun eh. May thin, merong certain, napapunta ka na sa pagiging basher ka lang, wala ka namang ambag, ito yung kailangan mong malaban at ma-realize. Okay. Yun. In short, huwag tayong assuming. Dapat tayo mismo sa sarili natin, pinaninimbangan natin. May weighing scale ka dapat. Oo. In short. Kasi dapat, hindi kulang sa timbanganan. Kailangan may bigat at may gaan. Tama naman yun, no?
dapat alam mo yung gravitas ng mga bagay-bagay. Mm. Alam mo yung kung ano yung weight para sa isang tao, para lalo ko sa best friend mo. 'Di ba? Ano bang kailangan niya? Actually ako, may naranasan ako ganyan. Share ko lang. Alright. Tinanong ko siya. Kasi, I'm down. It was like a couple of years ago. Mm. It was like, sabi niya na, I'm so down. Ganito, may something happen about my career, about my family. Anong gagawin ko? Ay, hindi. Wala siya sinabi anong gagawin ko. Kita tayo. Oh. Punta ka dito. Tas doon mo balak i-express. Hindi, ito na nga. Okay. Tinanong ko siya, sige. Nung nagkita na kami, in person, ano bang gusto mo? Someone na makikinig sa'yo o someone na mag-a-advise? Alam mo, mas okay yung ganyan. Ganyan, tinanong ko na siya. Dinala siya kasi ayoko naman yung mag-overstep ako sa mga sinasabi ko na based lang naman sa sinabi mo sa akin. Oo. Hindi ko naman, syempre, Hindi mo alam yung full context. at hindi ko naman mararamdaman kung ano talaga nararamdaman mo. Mm. So, sabihin ko sa'yo, ano ba? Gusto mo sa ng advice? O gusto mo ng someone just to listen to you? Yes. Mas maganda yun yung straight to the point ka na yung hindi ka na paligoy-ligoy. Yes. Kasi, kasi kung meron ka pang, di okay lang yan, friend, yan. Parang, we're just wasting our time. Okay, gets Diba? naman. You're wasting my time, you're wasting your time, diba? Ano ba yung gusto mong makuha from me? Kumbaga, not to, alam mo yon, not to waste each other time. Pero, ando na yung pagka-concrete nung Oo. pagkikita nyo. Oo. Yes. Diba? Parang wala nang, kuskus balungos. Ano ba gusto mong gawin natin? Straight to the point. Ocho diretso. Oo. Wow. Diba? Sorry. Na parang, i-laid out mo na. Ito naman para sa mga best friend to, Kasi, nasa point of view tayo ng best friend na nai-invade yung privacy or yung nai-invade yung mga aspects Ito naman, para dun sa mga nang-i-invade or dun sa mga best friend. Diba? Para hindi kayo maka-invade ng mga bagay-bagay, mag-intrusive, ask them what they need. At saka different pa pala yun, Don't just ask them what they want. Ask them what they need. To establish clearly, no? Oo, kung ano yung makukuha mo at kailangan mo. Wow, 7 C's of communication pala to. Oo, ganun talaga. Yes. Okay, what are the 7 C's of communication? Kaya mo na yun. Tanong nyo na lang po sa ating mga viewers, no? Okay. Basa-basa din po pag may time. Okay. Ayan na. Sabi rin ni Kuya Daven, halo. Magandang Wednesday. Hi, Kuya Daven! Hi, Daven! Kumusta ka? Yan. Sabi naman ni Mami Ray, tapos latest ko, di ba, muntik na makuha ang house ko. Wow! Pati house mo? Oh my God. Sino ba yung friend mo yan? Panghihimasok nga yun, no? Pati Ano ba bahay. yan? Ayan ba yung talagang pati lupa kinukuha? Ito ba yung gemstone ang pangalan? Wag naman. At ayan, sabi naman ng aking tropa, gustong-gusto ko yung nang-i-invade ng mga tropa ko na yung private. Gustong-gusto ko yung ini-invade ng mga tropa ko yung privacy ko Why? Okay. Kasi ang sarap gantihan. Actually, looking back, wala na kaming personal space ngayon. Ngayon meron na. Kasi lahat sila may jowa, panira friendship talaga yung mga jowa na yan. Alam Yun mo, talaga yun feeling din to no? Alam mo, Pero, wala akong masabi sa speechless ako. Gusto mo ini-invade yung privacy mo? Kahit sa pag-CR, ganon. Sabay kayo, ganon? Baka ba sa may makwento ka lang? Alam mo, I'm having doubts on you, Peter. Sabi ko na nga ba Ayan na! Sabi ni Mami Ray, ayan na! Alam mo, feeling ko si Mami Ray, kailangan na natin siyang i-guest dito. Kasi parang ang dami niyang dalang comments. Oo, ang dami niyang sasabihin. Yes, sabi ni Mami Ray, minsan kasi akala natin concern yun. Yun pala, merong bad intention na pala sa atin. Ayun nga, paano mo madediscern yun? Siguro maybe you should have some specific things that you need to look out for. Kung tayo nga tinitingnan natin kung ano yung mga red flags sa jowa 'di ba? Dapat sa kaibigan din. Kung sila ba talaga yung totoo o hindi. 'Di ba? Kumbaga, kung tayo merong God-given possibilities na pwedeng i-analyze dun sa partner natin, why not also use it to our friends or to our best friends na kino-consider talaga natin close.
Kasi, yes, time is inevitable, pero you can never tell. Not until ipakita nila yung tunay nilang kulay. Pero totoo yun, no? Paano madediscern kung concern ba yun or your friend is being Alam ko na kung paano. overbearing? Alam ko na kung paano. Paano? Magpalit ka lang ng trip lang. Magpalit ka lang ng kulay white na profile picture sa Facebook mo. Okay. Tignan mo sino yung mga bumati sa'yo, sino yung mga talagang nangamusta. Tapos, sabi mo, naghahanap pa lang ng bagong picture. Mag-reason out ka lang. Bakit white? Sorry. Ay, sige, gusto mo, black na lang. Madaling ka usap eh. Sige, black na lang. Hindi, bakit? I mean, sige, paliwanag mo, paano? Kasi di ba usually, pag may nawawala sa'yo. Okay. Kung concerned sila o hindi. Oo. Kung gusto nilang man-chismis. Well, of course, not to be manipulative, di ba? Pero minsan you need to test them eh. Kasi line of questioning yan eh. So may Kapag yung friend mo tinanong sa'yo, okay ka lang ba? Without asking kung ano, ang unang-unang tatanong sa'yo, okay ka lang ba? Concern yun. Pero pag unang sinabi, tinanong sa'yo, ano nangyari? Bakit ganito ganyan? Nakikichismis lang yun. Or kaya naman, may concern siya, pero ang main niyang, is para mang chismis. Gets. So yun, isa po yun sa mga paraan para ma-discern nyo kung concern ba talaga yung friend nyo o gusto niya lang mangialam sa buhay nyo. Yes. Kung unang tanong sa'yo, okay ka lang ba kapag may problema ka? Or kumusta ka? Yun. Siguro, isa na rin is, let's make this our last, no? Kasi, siguro yung pag hindi sila masyadong nagsasalita when you're expressing yourself, yung hindi ka nila laging kina-cut off, yung hindi sila magsabi na, uy, sorry pero kasi parang, totoo din. Okay, moving forward, yon. Let's read our comments first. Ayan, sabi ni Kuya Daben, pinipili niya raw magkaroon ng gout. Ayun na. Totoo, kasi mas masakit nga naman kapag yung dami mo iniisip lagi. At ayan, sabi naman ni Boss Beron, okay lang, best friend mag-advise lang. Mag-comfort kapag need mo ng kausap. Yes, of course, Boss Beron. At andyan na rin ang sabi ni Ma'am Christine. Sabi ni Ma'am Christine, ramdam ko, tatandang binata. Tatandang binata to. Kasi nireplyan niya si Peter na naman. Hay nako. Ayan. At sabi naman ni Tita Ching, pag ini-invade na ng friend mo yung private life mo, even your social media, account mo, pinapakilaman niya na, friendship over na yun. Tama naman. Diba? Overstepping na talaga yun. At sabi naman nireplyan ni Peter Charles yung, alam mo, feeling ko magkamag-anak to eh. Yung Peter Charles saka yung Ching P. Sanchez. Sabi niya doon sa kamag-anak niya, sure ba, malay mo yung friend na yun? Future daddy ko na pala. Wow. Uy! Teka! Another stars! Yes! Mami Reggie! Mami Reggie! Thank you so much! Thank you po sa 99 stars. Wow! Thank you so much po! Okay. Ayan. Pataas na pataas. Yes. Mamaya nasa buffet na yung ulam natin. Feeling ko masarap yung pagkain ko sa birthday ko. Oo. May pasanggip na sa birthday mo. Yeah, opo. Thank you so much, Mami Reggie. We miss you. At ayan, sabi naman ni Mami Ray ulit, naku Charles, kahit palitan mo yung profile pic mo, lalong madami mag-aasa sa'yo. Bakit ka nagpalit ng profile pic mo? Or makikichismis lang? Yeah, sa bagay. yun. Sa bagay, totoo naman. Chismis. Hindi siya concern. Yes. At good evening po ulit, Mami Reggie. I miss you po. Yeah, we miss you and we miss Syra. Bisita naman kayo minsan. Yes. Ayan na. For our next question or topic. Okay. Ayan na. Guys, you can also share your opinions, comments, ideas regarding with this part. Okay, how can you tell your best friend that he or she is crossing the line without offending him or her? Okay. Or they or them. We're trying to be politically correct. Yes. Inclusive. Excuse me. Ikaw. Hindi. Sige, go. Sa tingin mo. Well, of course,
I will properly address it by having an icebreaker first. Okay. Syempre, may tension eh. May tension. Or mag-create ka ng tension. Yes, mag-create ka ng tension between you and your best friend. So, first of all, you're going to have, sabihin na natin, kahit cheap joke or a joke na pwede mong gamitin just to break the ice. And then afterward, unti-unti mo nang i-address yung concern mo, yun nga, which is them overstepping the line. And, of course, you need to address kung bakit mo sinasabi yun, kung ano yung nagawa niya. Ayun na, di ba? Dito mo na papasok yung tatlong sides ng storya. Ay. Tagang napasok mo pa yun, ha? Gamit na gamit ko yun, Ma'am Christine. Again, credits to Ma'am Christine. Okay. Sige, paano yung three sides? Nato yung three sides of the story, okay? Siyempre, yung storya mo. Ano yung naramdaman mo? Ano yung naramdaman mo? Ano yung... yung side mo. Side mo, ano yung naging pakiramdam mo dahil dun sa ginawa niya. Okay. Ano yung kabilang side ng story? Of course, yung ginawa niya. Tanungin mo kung bakit niya nasabi yun. Ano yung reasons? Or yung side naman niya. Ano yung side niya? Bakit mo ba sinabi to? Ano bang meaning neto? Ano bang intention mo dito? Do you have some context because or for the reason that you said it? Ganyan. And of course, yung third side of the story is doon yun na bubuuin kung ano yung magiging outcome. Okay. So, bali, your side, their side, and yung new side. Okay. Ang daming side, no? Ikaw, anong side comment mo doon? Polygon. Ganun. Para sa akin, siguro, tama ka. Yung support mo lang yan. Siguro yung third side, it's how you gonna compromise na you're gonna meet halfway. Yes. Kung ano ba mangyari, are you going to meet halfway? Talagang tatanggapin mo ba na kakat off mo na siya? Talagang magtatampuhan ba? Kasi, kaya naman, kung gusto nyo maayos, siguro, na parang, ito yung naramdaman ko, pero valid din naman yung naramdaman mo. Yes. Parang gano'n. At least, actually, yun namang third side din, kailangan na acceptance eh. Diba? Acceptance, kunyari, sige, I accept. Nasaktan kita. Pero, eto naman yung side ko. Accept mo din dapat yon. Or sana. Diba? Gets naman. Ako naman, kung paano ko sabihin, ako kasi, I have subtle ways eh. Subtle ways? Kunyari, ganito, kunyari, may nasabi ka sa akin about something that I cannot change in 3 seconds. Alam mo yung 3 seconds rule? Oo. If you can change it in 3 seconds, don't say it. So, parang ako nun, kunyari, may sinabi ka, uy, ito maybe it's shallow for some people, pero for us, actors, and na dapat laging maayos. Uy, ano ba naman yan? Di ba artista ka? Ba't ang taba-taba mo ngayon? Yung mga ganyan, o kaya naman, sabi ko kasi sa'yo, yung mga friends mo minsan magsasabi sa'yo, di ba sabi ko naman sa'yo kasi, kaya parang, hindi nyo alam kung bakit ako nagganito. Di ba? Parang kasi, I have condition. Yung mga ganung bagay. So ako, pag ganyan, next time, pag nag-uusap kami, alam mo si ganito, si ganyan. Kunyari, common, conversation starter. Alam mo si ganito, si ganyan. Kunyari, common friend nyo. Alam mo si Peter, ganyan. Alam mo si Peter, nung nakaraan, nakita ko, medyo nag-gain siya ng weight kasi meron pala siyang problem sa ganito, ganyan. May gout pala, no? Gout? Okay, go. May gout siya sa ilong. Parang, Okay. Kaya, alam mo, yung sakit pala niya, ganyan, kailangan ng alam mo ako rin ng ganun. Kaya nga, hindi ko na inopen sa kanya yun eh. Kasi di ba dapat, sensitive tayo sa mga ganyan. Oo. Kasi yun, in a way, gusto ko, ikaw yung mag-isip. Ay, siguro na-offend siya nung last time na tinawag ko siya, nag-gain siya ng weight. Alam mo yun? Masabi ko sa'yo na, oy, wait lang. Yung pagiging intrusive mo about something sa akin, hindi maganda. Kumbaga, you're hitting 2 birds in 1 stone. Di ba? Parang, hindi ka na offend. Kasi, parang, ang ginawa ko, may story ako
nirelate ko doon. Pero na-point out mo yung gusto Na-point mong... out mo na may mali kang ginawa. Yes, na-address mo yung concern mo. Oo. It's parang, parang somehow being passive-aggressive. Oh. Diba? Na, tapos, minsan naman, kunyari yung, gamitin example, yung sa family. Diba? Na parang, alam mo nga, yung nanay ni Gwerto, ni ganyan. Pero, for me, galon, for me, dapat, kasi, Yan ang passive-aggressive contropa. parang for me kasi dapat, hindi na natin, anuhin yun. Pakialaman Oo, yun. dapat supportive na lang tayo sa kanya. Oo. Tsaka, kasi di ba, shinare naman sa atin yun nung in confidentiality. Siguro lang, kapag kailangan niya ng opinion from us, I-address sabihin na natin. maayos. O, di ba? Hindi mo siya sinabihan na mali yung ginawa mo nung last time. Pero, nasabi mo, or you get your message across. Diba? Meron po kayo naisip ngayon na baka gamitin nyo po yan sa Yes. mga hindi lang sa best friend nyo, baka pa sa mga partner nyo. Ang lesson po natin for today is to be passive-aggressive. Aggressive. Okay, pero joke lang. Alam mo, medyo natawa ko sa'yo kanina nung sinabi mo yung 3 seconds rule. Kasi naalala ko si Maine Mendoza. Nung di ba na-mention mo co-actor, bilang actors. Tapos sumali kami sa Gimme 5 nun. Tapos pinakilala ko nung classmate ko na ang tropa kong aktor, theater actor na si Charles. Tapos nung nakatabi ko na si Maine Mendoza, bigla yung sinabi, wow, actor, iyak ka nga. On live. Kumbaga, Maine, hi po, good evening. Pero alam mo, medyo nakakatawa, nakakamiss ulit lumaro sa Gimme 5. Ay, okay. Iyak ka nga. Teka naman, mag-internalize lang po ako. Pero feeling ko hindi kaya ng 3 seconds. Prepare. Hindi na internalize. Yes, okay. Let's see our comments kung meron bang mga nakarelate kayo, o meron bang nag-send ng stars. Kayo po guys, paano nyo po masasabi sa mga intrusive friends o pakialamero yung friends na they're being pakialamero without offending them? Yes. Excuse me. Ay, feeling ko pwede ka mag-post ng ng something Patama sa on Facebook. Patama. Very tatay no? Very tito levels. Naalala ko tuloy yung anong New Year's resolution mo po ngayong taon? Hindi na magpaparinig sa iba. Di tulad ng iba dyan. Okay. Well, if it gets you off, edi go, sige, parinig ka on Facebook. Kung ayun lang din magiging outlet mo, no? Pero, okay. Ayun na. Tingnan natin. Bumati si Mami Candy. Hello po, Mami Hi, Candy. Mami Sally Candy Cotton. Yes, hi, Mami Sally. At ayan, sabi rin ni Mami Ray, kahit sabihin mo sa best friend mo, she or he is crossing the line, sasagot lang nila, concern lang sila, then sila pa yung magagalit sa'yo. Sorry po. Kasi sasabihin na, ang sama mong friend kasi pinaiisip mo na sila ng bad things. Okay. At ayun nga, mention na ni Ma'am Christine po nung bayan, yung 3 sides of the story. Okay. Yes, it is your story, their story, and the truth. Alam mo, Ma'am Christine, medyo naging innovative lang ako, no? Talagang yung pangatlo, binabago ko na. We're using it. Pero original talaga, all thanks to you. Nakatatak na yan sa puso't isip bulsa namin. Pero, bulsa? Iba yung bulsa. Kaluluwa pala. Gusto ko yung bulsa. Actually, going back sa sinabi ni Mami Ray na totoo, na minsan ikaw pa yung masama na, buti nga, nagbibigay pa kami ng concern siya, ganyan. Feeling ko, it's in the way din na pagsasabihin natin. Yes, sabi nga ni Queen Manny, kwento mo yan, masama ako dyan. Tsaka hindi, kung paano natin sabihin. How we address it. How you address it. Kasi kung i-address mo na, ikaw, lagi mo nang sinasabi sa akin, ganyan bagay na masyado ang pakialamero. For me, talagang yung friend mo magkagalit. Pero kung isabihin mo in a manner na, okay guys, mahinahon, na parang, ito kasi naramdaman ko, na parang, I appreciate your concern and stuff like that, pero kasi, parang medyo overstepping na kayo, or overbearing. Alam mo, based doon sa sinabi mo, ang gaan ng loob ko sa'yo. Ang talaga hinahon mo doon, ang calm mo ganun doon. talaga yun. Ayun yung ginagawa ko sa'yo lagi. Gaslighter pala yun, no? Alam mo na. Tropa kong fantasy mong manipulate eh. Grabe ka na. Yung tropa mong gaslighter. May ganyan din ako tropa, gaslighter.
Buti hindi nasunog yung bahay nila. Hindi pa. Hindi pa naman. Gets naman. O, ayan na. Sabi naman ni Ma'am Christine ulit, sabi ni Ma'am Christine, ito, parang nagre-reklamo na yung tropa natin. You know, sabi ni Peter, dami-dami po di example, pangalan ko pa ginamit, nagka-gout pa nga. At least, Pedro na lang. hindi, alam mo, mas okay talaga, Kuya Peter, na magka-gout kesa mag-doubt. Kasi feeling ko masyado ka na nagda-doubt before eh. Gout naman. Kasi yung gout, medyo tagu-tagu pa yung sa kasukasuan eh. Pero, hindi ka alam makakalakad. Pero pag nag-doubt ka, makakalakad. Pero pag nag-doubt ka, papangit ka. Masakit naman ulo mo, may pimples ka. Sayang lang pang Oxycure mo. Oo. Ayan na. Sabi naman ni Ma'am Christine po ng bayan, you know if you've been BFF for a long time, saying it directly won't be an issue or a big issue. Yes. Pwede magtampo, but it's part of friendship to grow. Diba? Real talk mo agad, par. Medyo lumalagpas ka na. I know you love me, but there are things that only I can resolve. Yes naman. Ayun din yung, siguro, kailangan natin matutunan to be direct to the point. Na, straightforward. Ikaw, alam mo, medyo offensive ka na, gusto ko sanang iwas-iwasan mo muna yon dahil hindi siya okay for me. Pwede yun. Kumbaga, ganun mo siya i-address. Pero in a calm way. Diba? Kasi, okay. Actually, sa way kung ganyan, kapag yung talagang punong-puno na ako, pero ayoko, kasi sa confrontation, ayoko makipag-away. Yung hindi ko na kayang i-settle, ilalimin. Ang ginagawa ko na pag ganyan, alam mo, nung last time, ganun ako magsalita eh, alam mo, nung last time, sabihin ko sa'yo na-offend ako nun. Ganun lang. Na-offend ako nun kasi, tapos papaliwanag mo. With that cool soothing. Sobrang gaan ang loob ko talaga sa'yo. Feeling ko magpapatinola ka mamaya. Tinola lang ba? Tinola lang pala eh. Alam mo yun, parang, kasi, alam mo yun, di ba? It's in the manner of how you say it eh. Di ba? Kasi kung palengkero mo sabihin na, hindi, gano'n ba? Answer me right now. Anong part ng 7 C's of communication niya? Yung alin? Yung ginagawa mo. Search nyo na lang po. Alam mo kung ano? Ano? Calmness. I'm calm and one. Alam mo yun, I'm calm and one with the wind. Be like water. Flow like water. Di ba? Yes, at ayan na. Sabi rin ni Direk, hi Direk, good evening po ulit. Hello po, good evening. Ayan, sabi ni Direk, Rodel Mercado, sabi niya, unsolicited advice is still unsolicited. Yeah. Totoo. Diba? Yes. I don't need that. Diba? Kahit how true it is. Okay. If it's not something I asked, then no. It's still unsolicited advice. Alright. So far, wala na po tayong ibang comments for tonight. We're going to, ito yung favorite part natin. Yes, level up ang ating intensity. At yes, alam ko, may intense dito ngayon. Aba, totoo ba? Oo, nag-skim lang kami kanina pero namin talaga binasa lahat. Pero napaka-intense ng mga natin ngayon. Okay. Let's see. This is Wet Confessions! It's wild, exciting, and true confessions. Okay, let's see for our first confessor. Ano bang binulong niya sa atin? Pabulong naman yan. Yes. Okay. For our first confessor and first confession for tonight. Okay. Ayun na. Yeah. May crush po ako sa supervisor namin sa OJT. Magkalapit naman po kami ng age kaso wala na akong pag-asa sa kanya kasi temporary lang naman ako dito. Okay. Well, alam mo, we listen and we don't judge. Oo, valid naman yun. Okay, for your opinion, what's your opinion about this? Yung magka-crush sa supervisor, ano yan eh, medyo mahirap yan. Sa supervisor. Based on experience. God-given circumstance is temporary ka lang doon. So, maybe you should take the risk. Kasi temporary ka lang naman doon. So, sabihin mo. Sabihin mo, address mo na.
Minsan, kung gusto mo, kahit medyo pisil-pisilin mo na yung braso, gano'n. Oh. Pero, Hindi, okay. biro lang. Pero, ayun nga, since temporary ka lang naman and it's an OJT thing, why not take the Sabihin. risk? So, para at least, mawala ka man doon. Alam niya. Ganon. Yes, knowledgeable siya. Ako kasi, totoo yun nabiktima na kasi ako ng ganyan. Pero hindi siya OJT. Ha? Hindi siya Intern. OJT. Intern? Fresh grad ako nun. Intern siya. Tapos, tapos nagsabi siya sa akin na may gusto siya sa akin. Kasi talaga yung itsura mo, lakas talaga ng dating, no? Tinola pa mamaya. Kasi, okay, malay mo kasi ako nga, iba yung intern na yon naging girlfriend ko for 5 years. Legit ba? Oo, pero nung naging kami, graduate na siya, syempre. Hindi ko in-entertain nung buong internship niya kasi that's inappropriate. Ethical. Unethical yun. So, Unethical. ginawa ko, in-entertain ko lang after nung internship niya. Gets naman. So, you're wise about that. Siguro after mo na, pagpatapos ng internship, ito kumamin. Diba? At least walang problema. Walang conflict of interest. Kung ayaw niya, edi, wala ka na naman. Kung gusto niya, at least, tapos na yung internship mo, wala ka ng problema. Kumbaga, diba? suwabe na lang talaga yung relasyon. Yun. Gets naman. Okay, let's see for our next confession and confessor. Ano bang sinabi ng ating susunod na confessor? Confessor number 2. Ayan. Aba, puro crush pala to. Sabi naman nito, crush ko po yung kuya ng friend ko, kaya lang 10 years age gap po namin. Okay. 10 years gap po kami, basta bet ko po siya. Pictures lang, kinikilig na ako. Pengi naman po advice kung paano ko po mapipigilan yung feelings ko sa kuya ng friend ko. First of all, ilang taon ka na ba na? Ayun din inisip ko eh. Ilang taon ka na ba? Kasi kung 14 ka, tapos 24 yung nagugustuhan mo, wait lang. Pero grabe, 10 years, no? Wait lang. Kasi kung, alam mo yun, kung minor ka, tapos adult na yung nagugustuhan mo, wait lang. That's an issue. Paano kung yung adult pumapatol pala? Ay. No. Mahirap So, tayo sa mga ganyan. Depende. Yes. Kung pareho kayong adult, pareho na kayong consenting adults, okay. There's a possibility. Di sabihin mo, crush na crush ko mo yun. Kasi kuya, crush na. Pakit ka. Ayun Okay na. lang yun. Nababakit na siya, fantasy niya yun no? Kasi kuya, crush na. Siyempre, ikaw, yung kuya parang medyo pakul lang, pero deep inside, uy, crush na. Alam mo yan? And may internal, conversation na ba? Gusto pala ako neto. Pwede to. Di ba? Malay mo, di ba, napapansin ka din niya, basta consenting adults na kayo. Yes. Okay? First, establish your age. Kung parehas naman, there's a possibility you can try it. Okay lang yun. Pero kung minor ka, wait lang Maybe you should refrain and reflect. Lalo na ngayon, kailangan natin nilay-nilay. Kung crush lang, like yung puppy love, okay lang. Pero huwag ka pa rin umamin. Yes. Pagkakaamin, paano kung yung feelingero? Pala, narcissist pala, Di pinatulang ka, mali yun. Of course, tama naman. Okay, let's see for our third confessor and confession. But first, before we mention it, gusto ko lang po sanang i-inform ang ating mga live viewers for tonight na meron po tayong trigger warning. Okay. May mga comments pa sila so far. Trigger warning! Pero may mga comments pa sila so far. Tignan din natin. Sabi ni Kuya Daben, pag work, dapat work. Paglabas ng office, pero paglabas ng office, hindi, pwede na. Pwede na. Mautak ka, Tama din naman yun. Okay. Kaya, sabi naman ni Kuya Peter, kaya pala intern. Internal love. Pwede kaya napapagalitan ni Ma'am Christine Pwede ka doon, tol. At ayan, sabi naman ni Ma'am Christine, crush is just short term. Temporary lang din ang feelings na yan. Ma'am, yung sa akin 5 taon na hindi pa rin nagbabago. Hindi na crush yun. Concern ko na po yun. Ano na yun? Love na yun. Actually, pwede naman yan 5 years mo na siyang crush, pero yung level kasi, di ba? Anyway.
Okay. At ito, sabi ni Kuya Daven, before we read our next confession. Yes. Confession. Sabi ni Kuya Daven, 65 years old po yung kuya ng friend. Kasi ikaw 55. Ba't nangihingi ka pa sa amin ng advice? Kaya naman pala. Kaya naman pala. Parang ikaw yung kailangan magbigay ng advice sa amin kung 55 years old ka na. Oh, paano mo na-maintain yung asim mo, nak? Why? Oh, parang Okay. siguro. Okay, ito guys trigger warning Trigger warning for our viewers. Yes, for our third topic. And ito na po, let's see! Okay. Oh my God. Okay. I have a Donald Trump fetish. Every Okay. time I hear his raspy old man voice, I get turned on. Okay. Wetting myself with pressure stronger than La Mesa Dam. Sometimes I wish that I were born from his glorious seminal seminal excretion, so I could proudly tell the world that even before birth, I was already surrounded by his fluids of life. There is not a single day that passes by without me imagining the acidic smell of his white cream. It's an unhealthy obsession. Alam mo, feeling ko pinag-triple lang tayo nito. Okay. Alam mo, personal opinion. Pero guys, sorry, you have to hear that. It's kinda satire siguro. Satire. No, it is someone who's really annoyed with Trump. Mm. And let's just leave it at that. Alright. Okay, next confession. Next confession. Okay, ito po, wala na po itong trigger warning. At, wow. This is about a journey of faith and letting go. Okay. Years ago, I met someone at a religious community near my workplace. He was a seminarian, and I was immediately drawn to him. Although I knew it wasn't a good idea, I made the first move to contact him. We began talking and quickly developed a private relationship. Despite the vow of chastity he had taken, we shared intimate moments together. Mm-hmm. Sometimes in his dormitory at the seminary, Okay. other times in a service vehicle or far-off hotels. But deep down, I know this relationship wouldn't last. Okay. I was aware of the risk and consequences from the start. When I realized he was thinking about leaving his vows to pursue a life with me, I felt a heavy sense of guilt. I made the difficult decision to block him, change my number, and distance myself from him entirely. Years passed, and I eventually crossed paths with him again, this time as a priest. He confessed that I was the last woman he had ever truly fallen for, and that his feelings for me still remained. Mm-hmm. I told him that although I had strong feelings for him back then, I could never be with him now. I explained that my opponent wasn't a person. Mm-hmm. It was God. I couldn't and wouldn't rekindle what we had, no matter how deep our past connection was. Okay. This happened a long time ago when I was wild, free-spirited, rebellious, and immature. Now looking back, I realize those past experiences taught me valuable lessons about making better decisions. Not just for myself, but also for the person I once loved. I've learned that sometimes the hardest thing is giving up what you feel, especially when it's something greater. Especially when it's for something greater. It's not it's not just about walking away from love, but about choosing to honor God above all else. Even when it means letting go of someone I cared for deeply. Okay. So, Sobrang genuine. okay. For me, I don't wanna say much about this sa nangyari. Yes. Kasi nangyari na eh. So, for me, it's the lesson, no? It's Yes, the lesson na we're lang. happy that she acknowledged it. Yes. Thank you for sending that, no? Kasi we can use it as a lesson.
Yes, kaya For nga po everyone. alam mo, siguro ito rin yung kinagandaan ng platform natin is sakto sa mahal na araw. Para pag nilay-nilayan yung mga bagay-bagay na tulad ng ganyan. Nilay. And at the same time, syempre, ang ang platform natin or ang segment natin is wet confessions, no? Wild, exciting, and true. Pero alam mo, na-appreciate ko rin sinabi niya na natutunan niya yung lesson doon sa pagkakamali. Kung paano I mean, not pagkakamali. I do not have the rights to say na nagkamali siya. Pero kumbaga, pagsubok. At saka yung decision making. Decision making. To make better decisions. Wise choices. Kasi parang, okay, una na yun eh. Diba? Na alam mong seminarian. So, pero, I mean, it happens. Alam mo, na-touch ako dun. It happens. God above all. I mean, kumbaga, mas pinili niya yung wise decision rather than yung pagkakapusok nung damdamin. And being true about it. And mostly, when I say mostly it's the right thing what she did. Kaya sinabi kong mostly, kasi syempre, some people say otherwise. Yes, we'll Pero say so otherwise. Mostly na lang. Sabihin natin, mostly tama yung ginawa niya. Na let go and learn from it. Yes. Pero yung mga viewers natin, may masasabi ba kayo sa medyo mga a bit controversial nating medyo controversial na natin yung confession, last no? Kasi parang tamang-tama, it's roller coaster. It's Holy Week. Oy guys, pero dahil nga magninilay-nilay po tayo ngayong mahal na araw, baka meron kayong mga ideas, past experiences na pwede nyo namang i-share sa amin. Diba? We're gonna put it up, yung aming link. Yes. For Wet Confessions. Para mapagdilay-nilayan din namin kung ano yung mga napagdilay-nilayan nyo. Tama. Diba? Para kasama kami sa journey nyo this past long weekend. Yes. At ito, sabi ni, ayan na, bumati ang aking magandang ina. Hi, tita. Good evening. Hi, mami. Good evening. Sabi ni mami, good evening, everyone, anak, Charles, Dion, and Caleb. And keep safe to all. Okay. At ayan na, sabi rin naman ni Ma'am Christine, for the sender, sana yung person na yon, yung pare, ang nakapagpa-realize sa kanya na choosing God over everything else is the most rewarding sacrifice he ever made. Siguro, ikaw ay dadaan lang talaga sa buhay niya as someone who will give him happiness and lessons. Hopefully, ma-realize niya. Pero, to be honest, I'm really glad that nag-cross pa rin sila ng paths. Kasi, hindi rin nila marirealize eh. Kumbaga, hindi ganun ka-deep yung realization. And for me, I think, it's kind of closure na rin. Na, no, you still have feelings for me, we know that it's not right. Pangtanggal what ifs. We're choosing the right thing. Yes. To be exact. Okay, pero guys, alam nyo, maraming salamat po sa pagsuporta sa amin Thank you for so tonight. much po. And alam po namin na dapat tonight is oras ng pahinga ninyo, but still, you're with us, di ba? Yes. Parang nakapagpahinga na rin kayo with us. No? Yes. At sana na-entertain namin kayo at marami po kayo napupulot. No? Hindi yung puro kalokohan lang namin dito. Yan. At sana, syempre, nag-enjoy din po kayo, no? At of course, thank you so much sa mga nag-send ng stars sa amin. At sana po yung mga kanina sa biyahe, nakauwi na rin kayo, no? At dahil long weekend. Sana po mag-enjoy kayo ng family together. And ayun nga, it's very important to reflect our past decisions that we made. And of course, we should always enjoy our free time together with our family. Yes. Or even with ourselves, na alam mo yun, ino-nourish mo yung sarili mo, bigyan mo ng oras. Ayan, this is a long weekend. Guys, I hope you enjoy it. And for those na hindi man tayo ng same religion, pero I hope you guys have a free time to do the things that you need to do. Ikaw, Kuya Caleb. Sana maging meaningful din, no? Kahit nga, iba-iba tayo ng religion. Sana yung long weekend natin maging meaningful din para sa ating lahat. Yes. At guys, sana sa mga kumakain pa rin hanggang ngayon dyan, sana masarap ang inyong ulam. At sana rin po, this long weekend, safe kayo sa mga pupuntahan ninyo kung mag-outing man Yes, kayo. sa mga bisita de iglesia dyan. Bisita iglesia, maging
safe po kayo. At Opo. before we end, no, let's, where they can follow us. Alright. Ikaw muna. You can follow me sa jeep. Minsan, pag pauwi ako, dito po ako sumasakay sa... Kaya naman sa bus. Alright, guys, you can follow me on my Instagram at 143.charles or Charles Dion na lang po. You can search me on Instagram and you can add me or follow me on Facebook, Charles Dion. Ayun po, ikaw naman, Kuya Caleb. You can follow me on Facebook, it's Caleb Alvarez. And you can follow me then on TikTok and Instagram, it's Caleb Alvarez 96. At para naman sa ating mga social media ng First Son and Ignis Novus. Ignis Novus at syempre of course is First Son Production, FSP. Or First Son lang. First Son, okay. First Son, Facebook. FS, okay. First Son. YouTube. First Son Production on Facebook. And on YouTube, it's First Son Creatives. TikTok, it's First Son Production. Ignis Novus. Ignis Novus. Artist Management on Instagram, TikTok, and on Facebook. Yan. Okay, inisip ko yung abbreviation. Feeling ko wag ko na lang palang sabihin. Okay, muli ako po si Charles Dion. And I'm Caleb Alvarez. It has been Up Top, Down Low. Okay, give it. Yes, maraming salamat po. Guys, good evening. Have bye-bye. a great long weekend. And see you again next week, 7 p.m. Bye-bye.